dalawang punto de vista magkakontra na aking mga kasama. Ano po, Pero unang-una, tingin ko is ang pag-iimbestiga ay hindi dapat manggaling sa amin. Ibig sabihin, pag-iimbestiga para hanapin kung sino may sala at i-absuelto ang walang sala, hindi dapat sa Kongreso yan. Kasi hindi pa titiwalaan ng taong bayan yan. Pag ginawa rin na yun ng Senado, hindi rin pagtitiwalaan ang mga senador walang kinalaman dyan sa flood control. So hindi dapat yung paghanap ng indictment as to who is responsible, that should not be in the hands of Congress. But Congress has to continuously do its oversight functions because tayo po ang nag-approve ng budget. How do you know? Halimbawa ngayon, kapag mag-grant ng flood control, balitang-balita po yung Bulacan. So, kailangan pong kilatisin. Teka, humingi po kayo ng dagdag. Totoo ba talaga ito? We need to find out if flood control programs there, did it work or ghost ba yung mga yan? So, for purposes of budget oversight, Congress cannot shy away from that because pagbitiw ang pagtalikod yan sa responsibilidad sa talikang batas. Pero yung pagpapawalang sala o paghanap kung sino may kasalanan, hindi dapat ang Kongreso gumawa niyan. So sapat ba yung sinabi ni PBBM na committee, sir, na led by DepDev, tapos will be joined by DBM, DILG, OPPMS, okay na ba yun sa inyo? Ako, okay na okay sa akin yun because that's really the executive. At tingin ko, kahit ang Commission on Audit, dapat papasukin natin dyan dahil sila din ang nakakaalam pagdating sa mga implementation. Huwag natin kakalimutan sa lahat po ng mga project dyan. Pagkatapos po niyan, meron din pong post-audit. So, maganda rin po makita natin yung pangatlong mata ng gobyerno para tingnan po ito. Pero ang sa akin, mas nakakabahala yung ghost. Yung ghost talaga, tingin ko nakakatakot kung ito ay nangyayari. At sa tingin ko, hindi dapat matagal na investigasyon yan dahil napakadaling i-determine yan kung totoo talagang ghost.